sure, no? So let us wait, no, to work it on recording. So right now it is being recording, no? Everything now will proceed, no, to record, and be good, kind, no, to your classmate, to your teacher. Turn off your microphone, no, to not disturb us in the entire discussion. So let me present my window. Yeah. Can you see, no, the presentation? Yes, sir. Okay, so I'll be in the full screen mode. Can you see it right now, the presentation? Kindly confirm. Same lang, sir. Same lang. Okay, so I have here chapter 9. The title of chapter 9 is Rizal's Grand Tour of Europe now with Viola. So after we have discussed chapter 8, printing of the Noli Me Tangere, no, we have chapter 7, no. So we have so much, no, of lectures, and this one in chapter 9 will have, no, only a travel of Rizal in the entire, also, no, mostly in the entire parts of the Europe. So to start, let's talk, no, ano ba yung meron tayo dito. So alam naman natin, Rizal's before the arrival of Viola, siya ay wala talagang pera, no? At may sakit siya nga, no? At wala pa siyang pangpanimbag ng kanyang Noli Me Tangere. But because of the help of this person, itong savior nga na tinatawag natin of the Noli Me Tangere, na si Dr. Maximo Viola, it was being granted, no? Pinautang siya, binigyan ng kaukulang salapi, pampaprint nito para sa 20,000 kopya na may halagang 300 piso. So, to start with the saan naman kumuha, no, itong si Rizal to tour in Europe with Viola. So, ito, we have one Luna for in Paris at that time, and then they started not to forward this money, cost of 1,000 pesos from his brother, no, Casiano. So, from that one, ito yung ginamit niyang panggastos in the entire tour niya sa Europa. So, one more thing is, ano nangyari? Yung pera ng 1,000, ipinambayad niya yung 300 pisong utang niya kay Maximo Viola. So, which he gave, no, a thankful message also for his desire na magbigyan, no, ng pautang itong kanyang nobelang Noli Me Tangere. And then, naipalimbag dahil sa kanyang tulong. From that one, naging maganda, no, lalo yung relasyon nila. At yan, pagpunta nila ng tour, no, ng Europe, ito na ang mga mangyayari. So, we have pagsisimula ng paglalakbay on the map, no, of our Europe, no, or the western part, no, ng Europe natin. So, this is, no, a pag-uumpisa ng paglalakbay kung saan nag-start siya noong May 11, no, 1887. Nilisan nila, no, kasama ni Viola, ang kanilang tinitirhan mula Berlin patungo, no, doon sa panibagong lugar na pupuntahan niya at bibisitahin sa buong kalupaan ng Europa. So dito nila makikita, no, ang mga iba't ibang tanawin, mga gandang pangyayari, at makakakilala ng iba't ibang tao at the same time. So dito, umpisahan natin ang pagpunta, no, sa Potsdam, which, no, near from Berlin in Germany. So dito, meron tayong makikita na si Sanssouci, no, the name of the former summer palace ni Frederick the Great, no, on the King of Prussia ng Potsdam in Berlin. Yun yung first travel, no, we're in together with Maximo Viola ni Rizal. So, second, we have the Dresden. At Dresden, sabi dito, it described as one of the best cities in Germany. Why? Because they experienced the floral exposition. Since Rizal, no, are good, no, and interested in the botanica, no, or botanical, sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng mga halamang may kakaibang ganda at laki. Okay? At the same time, dinalaw din nila dito si Dr. Adolf Meyer na masayang-masaya, no, ng kanilang makita. Sumunod, siya ay nagtatrabaho sa Museo ng Sine kung saan doon nila pinuntahan at binisita nga ang bantog na si Meyer. So, humangan ng gusto si Rizal sa larawan naman ng Prometheus Bound painting from the Greek and goddesses na meron tayo. And dito, sa sunod na bahagi ng kanilang pagbisita, nakita naman nila
no, sa floral exposition si Dr. Hagor or si Dr. Fidor Hagor. Nalaman na natin yung kwento niya doon sa Travels and History in the Philippines. At ngayon, dito sinabi nila Rizal at Yola na may plano silang makita si Professor Blumentritt. Kung kaya't pinayuhan sila, no, upang hindi lubhang magulat, no, itong kanilang kapenmate na kaibigan, ay padalhan muna ng telegrama o ng sulat na nagsasabing magpapaalam at gusto nila siyang makita. So, dahil doon, ito ay sinunod, no, mula sa payo ni Dr. Fedor Hagor. At ito nga, magpupunta sila papunta no, sa lugar ni Blumentritt sa Lake Meritz, Bohemia. Okay po. So, there we go. Nandito na tayo. Papunta na nga sa ating first meeting with Professor Blumentritt. So, on May 13, 1887, they started to go no, and arrive at Hotel Krebs. Ito yung hotel na kanilang pinagtuluyan na kung saan tinulungan sila ni Professor Blumentritt na makakuha ng kwarto dito. And then they stayed for 4 days, and then in the house of Professor Blumentritt, yung kanyang may asawa na si Rosa, well, they give no special treatment, and then they provide Austrian dishes no for these two Filipino, Maximo and Rizal. And then they also no provide yung pagiging atmosphere ng pagiging hospitable, no, the way of hospitality. And then itong kanyang anak naman, no, na si Conrad at si Fritz, no, na naging mabuti ring kaibigan nila Rizal, no, ay meron silang magandang naging pagsasamahan, no, sa sandaling mga panahon. So, katulad ng anak niya na si Dolores, no, na tinatawag niya na Dora o Dorita, itong kaibigan niyang anak ni Professor Blumentritt. And then, si Professor Blumentritt is a kind-hearted and Austrian old professor. And at the same time, bakit nga ba itong si Rizal no, ay isang malapit no, dito kay Blumentritt? Kasi nga, isa siyang sympathizer no, with regards to the Noli Me Tangere, no, as he given no, itong copy and he read about this novel. And what more thing is, Rizal also invited no, to visit other places no, in Litmeritz, no, in Bohemia, Austria, meron niya tayo dyan, kung saan, one time, in one establishment, si Rizal, no, in-invite nito ni Blumentritt na kumain sila doon, at di inaasahan, nandun din yung Burgosmaster, no. Nakipagtalastasan si Rizal doon gamit ang pagiging fluent in German. At doon, pinag-uusapan nila ang daang bakal, no, na kung saan yung may pakana ay si Burgomaster o yung mayor during that time. And yung Burgomaster ay na-amaze because of the talent no, of speaking the language German, etong si Rizal. And tinanong siya kung ilang panahon niya ito na pagtutunan, at sinabi niya sa loob lamang ng 11 buwan. At bibihira dito ang mga taong ganito ang merong kakayahan na makaalam at makapagsalita ng fluent, no? Katulad nitong si Rizal. So from that one, talagang binigay niya no, yung best ni Rizal. At what more thing is si Blumentritt no, ay isa sa mga sekretarya ng isang tourist club. No, kung saan dito sa kanilang asosasyon na to, inimbitahan nila si Rizal no, na dumalo. At dito, nung inanyahan nito sa kasasamahang turista nga, ay inanyahan ni rin no, na si Rizal na magsalita. At dito sa kanyang talumpati, ginamit niya ang wikang Aleman ulit at pinurihan niya no, ng magagandang bagay ang kanyang karanasan dito at obserbasyon, lalo na sa mga magiliw na pagtanggap sa kanya ng kanyang may bahay no, at panauhin no, itong pamilya Blumentritt at si Rosa. Dito, nakita no, ang pagmamalaki ni Rizal sa mga katangian na meron ang mga German. So, sa kabilang banda, meron tayo dito pag-portrait, no, or pininta siya ni Dr. Jose Rizal, itong si Blumentritt bilang isang regalo din at pagiging isang mabuti no, na kaibigan na tumanggap sa kanila. Dito nakita din nila, nakipag-ugnayan din sila sa Litmeritz kila Dr. Carlos Cefelak at kay Professor Robert Klushak, ng mga bandok na naturista sa pag-aaral. Sa huling bahagi nila ng pagsasama sa Litmeritz,
naghandog si Rizal no, ng isang hapunang pasasalamat bilang pagkilala sa kabutihang loob ng pamilya Blumentritt. So dito, binigyan niya ng masayang kainan sa kanilang Hotel Krebs ang pamilya Blumentritt. Okay? So sumunod na bagay, noong May 16, huling araw at bahagi ng kanilang pag-stay na kung saan sumakay na sila ng tren at nilisan nila ni Viola ang Litmeritz, no? Dito, sinabi, no? In a small corner of Bohemia, there are good, noble, friendly people, and Austria will always live in my heart. Dito ay pinakita na kung saan, kung paano naging mabuti at mainit na pagtanggap ang ginawa ng pamilya Blumentritt sa kanilang pagkaibigan. Higit sa lahat, ay nagpaalam din si Rizal no, sa kanyang mga kaibigan, no, itong si Dora nga, yung anak ni Rizal, ni Blumentritt, kung saan may sakit ng mga time na yon at sinabi niya na masana'y gumaling ka na kaagad at kaawa-awa naman ang batang ito dahil sa angkin, no, na kabutihan na dala at pagiging kaibigan na mabait ni Dora kay Rizal. Sumunod na bagay, pupunta na tayo ng Prague. So dito makikita natin, no, ang pagbisita ni Rizal at Viola sa makasaysayan ng mga syudad. But before going to that one, puntahan muna natin yung nakaraan, no, doon sa Hotel Krebs. Siya ay nanirahan doon at may isang pagkakataon na naiwan niya ang kanyang diamanteng alpiler, no, na kung saan ito ay hindi nila isama paalis, no. Yung diamanteng alpiler na yon na naiwan sa hotel, no, Krebs, sa kwarto niya, ay ibinigay at sinuulit din naman sa kanya noong maid doon, na kung saan ibinalik kay Blumentritt at si Blumentritt ang balik kay Rizal. So dito nga nakilala ni Rizal sa Prague si Wolcom, no, profesor ng likas ng kasaysayan ng Universidad ng Prague. Dito din nakita rin ni Rizal, no, ang pagbisita na sa libingan ni Copernicus, ang kilalang astronomo, mga museo ng kasaysayan ng likas, laboratorio, no, or laboratories ng bacteriological, famous cave, no, ni San Juan na Nepomuceno, at ang tulay, no, kung saan siya na kulong, yung santo. So these are some of the important happenings na nangyari doon, and sa additional lang ni Viola na wala rin namang masyado nangyari doon in stay in Brunn. So, dun sa lugar na yon na kanilang pang binisita. Sa Vienna, dito, ang isang bahagi ulit ng kanilang paglalakbay ay tinawag nilang Queen of Danube. So, bakit tinawag na Reyna ng Danube? It is because ang Vienna ay isang kabisera na ng Austria-Hungary na pinabantog ng awit at kwento. So, dito, makikita ang mga imaheng panrelihiyon, kakaibang halina at magagandang gusali na naghihigante sa paligid nito. So what more things, no, in the place? So we have noong pagstay nila dito because of the recommendation ng Professor Blumentritt, no, ay nakausap nila, no, si Norman Pals, na kung saan dito sa bahaging ito, no, ay isa siyang greatest novelist, no, na tinatawag sa Europa. And then, sabi nga kanina sa huling kwento, na-receive na ni Rizal yung diamanteng alpiler niya na naiwan nga, no, doon sa Hotel Krebs at ibinalik na pabalik ni Blumentritt kay Rizal. Then, they stayed, no, at Hotel Metropole, yung isa sa mga interesandong lugar kung saan pinalilibutan at nakapalibot doon, no, ang mga museo, simbahan, mga galeriya, mga theaters, no, o teatro at mga parke. So, kung makikita natin sa larawan. Sa Linz, pupuntahan naman natin na kung saan patungong rainfall sa Salzburg dadaan tayo. Okay? So, ito yung mga parte ng kanilang paglalakbay. So, ito nga yung sites na tinatawag yung Danube River, patungo ito ng Salzburg, yung ilog na dinaanan nila. And then, they notice also yung paggamit, no, yung papel na napkin, no, bilang isang pamalit sa cloth napkins, no, sa pagkain. So dito sinabi nila na mas malinis at mas matipid daw ang paggamit, no, ng papel na napkin kaysa sa telang napkin. So yun yung isa sa mga natuklasan nila sa kanilang paglalakbay. So ito nga sa Salzburg, no, isa sa mga landmarks na makikita doon
papuntang Munich, ito yung pupuntahan nila. So, tumigil sila doon para tikman ang pinakamasarap na beer. Okay? So, yan nga, yung sa Munich, no, yung pagbisita nila ay dahilan lamang upang matikman nila yung pinakabantog daw, na pinakamasarap daw na beer, no, dito sa lugar na to, ang Munich ng Germany. So, alam naman natin, no, na parang tubig sa kanila ang beer dito sa Germany or sa bansang Alemanya. Next is sa Nuremberg, no, Germany. Makikita naman natin dito ang mga isa sa oldest city, no? At dito rin makikita, no, ni Rizal ang nakakakilabot na makinang pananakit na ginamit ng Inquisition before, yung horrible torture machine. At dito makikita niya rin, no, at pinag-aralan niya yung maubuti, no, ni Rizal ang makinang ito at namangha rin si Viola sa paggawa ng manika na pinakamalaking industriya ng lungsod na meron sila. Sa kabilang banda, sa nagtungo sila dito. Sa ito yung pinaka-largest and tallest cathedral, no, in Germany, na kung saan nagpaligsahan sila sa pag-akyat at sinalaysay ni Rizal, na kung saan makalawang beses na nanaliw daw na kailangan magpahinga si Viola sa pag-akyat upang marating ang tuktok. Ngunit itong si Rizal ay tuloy-tuloy at dire-diretsong umakyat hanggang makarating sa tuktok. So sa Stuttgart, Germany naman, ayan yung oldest castle na meron tayo na makikita. And then next, sa rainfall sa kanilang pagbisita dito, no, ito yung waterfall na tinatawag doon na sikat, no, at tinawag nilang the most beautiful waterfall in Europe. But to compare with that, mas maganda pa daw ang talon ng pagsanhan, no, dito sa Laguna. Next is yung crossing frontier in the Switzerland. Ayan na, patungong mula rainfall patungo ng Schafsmen, no, pupunta sila dun sa Switzerland at ito yung mga tanawin na makikita nila patungo doon sa kanilang paglalakbay. Nakita rin nila, no, itong mga tanawin na to at lugar crossing the Lehmann Lake na kanilang pinuntahan. Sunod, sa Geneva, Switzerland, pagkaraang pasyalan nila ang magandang tanawin doon sa Lausanne, dito nakita nila at napagmasdan nila ang lungsod ay isa sa pinakamaganda, no, sa Europa na kanilang nabisita. So ito daw dinadayo taon-taon ng maraming turista at dito nakikita natin ay ang mga tao dito ay mga linguists kasi they speak French, German, Italian. And at the same time, at this point, sa Geneva, kanilang celebrate ang 26th birthday ni Rizal, no? And then they invited, no, ito nga si Viola nga nakasama niya in the celebration, no, eating in lunchtime. So they spent 15 days after departed ways. Viola going to Barcelona, Rizal going to more visit Italy and Rome. So at that point sila ay maghihiwalay na kung saan may bahagi, no, naman na nabalitaan si Rizal mula sa kanyang mga kaibigan na ibinigay sa kanyang balita. So may isa na daw exposition na isang ikinagalit ni Rizal na kung saan tampok dito ang kanyang mga kababayang Igorot. Although ito ay yung mga indigenous group people, mga Igorot. Mga Igorot na to ay kung saan tampok sa exposition at nakikita kung saan tatawanan daw at nilalait ng mga Espanyol at mamahayag ang mga kaibigan niya, no, dito na kanyang mga Igorot, no, o kayang kababayan, no, o mga kapwa kalahing Pilipino. Dahil nga si Rizal ay kampiyon ng dignidad ng sangkatauhan, ayan, nagsagawa si Rizal, no, ng isang sulat, no, at ibinigay kay Blumentritt, no, na kanyang ikinigigalit bakit ang panlalait nito sa kanyang mga kababayang Igorot mula sa parte ng Hilagang Luzon, no, ay ganito ang iginawa. Dahil karamihan dito ay namatay, no, dahil sa exhibition na kanilang ginawa, dahil pinilit nila, no, na manirahan sa labas at mamatay sa lungkot at pulmonya o typhus ang ating mga kababayang taga-Hilagang Luzon na mga indigenous group na Igorot. So dito sa kabilang banda, nagiwalay na nga sila ni Rizal at saka ni Viola sa Geneva. So si Rizal nagpatuloy pumunta ng ibang panglugar. Binisita niya ang Italy, no, ang mga lugar ng Milan, Turin, Venice, and Florence, kung saan hanggang sa narating niya naman ang Rome. So dito sinabi niya ang Roma ay walang hanggang lungsod or the eternal city at ito ay ang tinatawag na lungsod ng Caesar, no?
Alam natin yan, during that period of the early civilization ng mga Romano ay Caesar na tinatawag o kanilang mga hari na namumuno doon, no? At dito makikita natin, no, na sinabi niya na narito na ako sa Roma, lahat ng apakan ko ay may bahid ng alikabok ng mga bayani. Yun yung mga one of his experiences. And on that one, hindi naman siya talaga nagagala just to visit, but here sa lungsod ng mga papang kabisera ng kakristyanuhan, ay labis niya na ikinatuwa ang iba't ibang bahagi na kung saan makikita niya ang iba't ibang museo at mga iba't ibang ganda ng mga tampok na simbahan na naglalakihan doon at mga amphitheater at forum Romano na bantog sa architecture na art. And even sculpture at that point is still living, no, at buhay na konsepto ng gawa ng mga Romano before sa kanilang sibilisasyon. Dito sa Vatican, sinabi ni Rizal, no, sa St. Peter Church, yan, makikita natin nung binisita niya noong June 29 sa Vatican, ay dito doon nakatira ang City of Hopes, no, capital of Christendom. Makikita ang St. Peter's at yung St. Peter's Square, people guards na mayroong mga kulay na suot at mga sinaunang mga armed or police during that time or military. So dito makikita rin, no, kung saan nakatira ang Papa at bansang nakatirik, no, ang Vatican sa Rome o sa Roma. Okay? So ito yung isang maliit na bansa na pinamumunuan ng isang Papa. No? So to more, sabi dito ni Rizal, ang kanyang paglalakbay sa Roma na binigas niya kay Blumentritt, no, pagod na ako, no, tulad ng isang aso na ngunit matutulog ako na parang isang Diyos. Yun yung pagkakadiscuss niya sa Tagalog that in English, I am tired as a dog, but I will sleep as a cat. So because of the experience maybe. And after a week in Rome, done. So done in traveling, sightseeing, no, experience. And then it's now turn to go back home. So yan yung sulat na sinabi sa kanyang tatay, saan siya po ay uuwi at paparating na sa kanyang piling, no, sa bansang Pilipinas na kanyang pinamamahal. So that will be the end of this chapter 9. I will be going to share another slide which is chapter 10. Okay? So chapter 10. Now, can you see now the presentation of chapter 10? Can you see now the presentation of chapter 10? Yes, sir. Okay, so there we go. We're going to start our chapter 10. So in chapter 10, we have the first homecoming, which is the first time, no, after several years or 5 years after Rizal staying outside, no, in a foreign land. Now it's time to come again, no, or to come back in his motherland or the fatherland one. So sa kanyang angking ganda at kahali-halina, no, na itsura ng Pilipinas, ay naalala niya pa rin, no, yung saya na dulot nito. At kahit na makahali-hali ng bansang nabisita niya, no, sa pangingibang bayan, ay hindi nakapagpalimot sa kanya upang bumalik na dito sa kanyang bansang, no, sinilangan. So dito, tatalikuran ni Rizal ulit ang kanyang paglalakbay at babalik na muli siya sa kanyang sariling bayan. So kaya pagkaraan ng 5 taon, di malilimutang maglalakbay sa Europa, bumalik siya sa Pilipinas noong August 1887 at naging manggagamot sa Calamba. So to start, we have the decision to return home, which na yung number 1 is no, yung kanyang publication of Noli Me Tangere as to effect of the Spanish friars, no, in the church. And then Rizal was warned by Pasiano dahil sa kanyang balak sa pagpunta at pagbalik dito sa Pilipinas, at dahil nga dito kasama ng kanyang mga kaibigan, mga kasamahan, na huwag nang bumalik at pumunta muli dito sa Pilipinas. It is because of the problem that brought by his novel Noli Me Tangere. And next point, we have yung Rizal's reason why he got to choose, no, going back to his home, the Calamba. It is because number 1, to operate his eye mother, no, because itong nanay niya ay naglalabo ng mata at halos bulag na. Then sunod, to serve the people, no, who had long been oppressed by Spanish tyrants
which help them para mapagsilbihan ng mga kababayang malaon ng mga inapi ng mga tiranong Espanyol sa kanilang mga kalupaan. At yung pangatlo, sabi dito ay alamin or to find out himself about Noli and his writings affecting Filipino and Spaniards alike in Philippines. Saan? Ano kaya yung naging masidhing epekto ng kanyang nobelang Noli na sinabi ko kanina dito sa kanyang mga kalawin, Espanyol at mga Pilipino na kanyang mga kababayan. So, ang panghulit-huli sa lahat na hindi niya nakuha o hindi siya nakapag punta kay Leonor Rivera ay yung pagtanong-tanong bakit wala siyang nababalitaan patungkol dito sa kanyang kasintaang si Leonor Rivera. So, for more, we have delightful trip to Manila going back here nga dito sa kanyang fatherland. So, from Rome, he left and going back by train, going to Marseilles, and they will now going to the French port sa Marseilles. And then, starting July 3, 1887, he boarded, and then used this bangkang tinatawag na bangkang Gemna at patungo doon sa pag-akyat balik dito sa Pilipinas sa Saigon noong July 30 at nag-transfer ulit sa sasakyang steamer Haiphong na ang ruta ay pa Maynila. At noong August 2, nga sa Haiphong sakay nito, nakarating na sila dito papunta ng Maynila noong August 5, 1887. So, sakay sa patungo ng barkong Haiphong, nilista nila ang barko, at dito makikita natin sa bago dumating ng Maynila, nakaranas sila silang sama ng palagay ng panahon at nabasa ang ilang aklat niya na dala-dala o mga librong inilimbag doon sa kanyang paglalakbay. So, sumunod na panahon, nakita niya naman yung kanyang maligayang pag-uwi dito ng kanyang obserbasyon, ay ganun pa rin. Nakita niya ang lubak na kalsada, mga bangka sa Ilog Pasig, siya pa rin mga pader na mga palibot sa lugar ng lungsod. At ito nga, pagbalik niya dito sa Pilipinas, nagpunta siya ng maligayang pag-uwi noong August 8 dito sa Calamba. Dito, sinalubong siya ng kanyang pamilya, mga ilang miyembro na naiyak sa tuwa, at sa sulat niya kay Blumentritt, sinabi niya, naganda daw ang naging biyahe. Ito nga si Rizal, na-establish niya o nagtayo siya ng medical clinic kung saan unang ginamot niya ang kanyang nanay. At dahil Dr. Uliman ang tawag sa kanya, dahil sa mga pasyente dito, ay sinabi na merong isang doktor daw na kumakalat na balita na nagmula sa Alemanya. Kaya naging bantog yung kanyang pangalan, bigang Dr. Uliman, dahil galing Alemanya. Sunod doon, makatwiran siya kung maningil, kung kaya, ang mga ginagamot niya na wala mga pambayad at mahihirap na pasyente ay libre na lamang. Sa loob ng ilang buwan, kumita rin siya nito, $900 at ibang panahon, katulad ng pagstay niya dito, yung 5,000 piso, At yung mga kinita niya, hindi niya ginamit para magpayaman, kundi ginamit nito upang magtayo ng gymnasium, kasama dito ang pagtuturo, ng fencing, na sinabi dito, at upang turuan din sila sa iba't ibang mga idea na tinatawag, katulad na lamang ng pag-ieskrima sa Tagalog, pamamarin, upang daw mabawasan yung pagsasabong at pagsusugal. At huligit sa lahat, ang hindi niya nagawa ay yung makita niya si Leonor Rivera, kasi hindi siya pinayagan ng kanyang tatay na makauwi dito sa Dagupan upang mabisita nga si Rizal. Dahil ayaw din ng ina ni Leonor Rivera na maging manugang si Rizal. At itong si Leonor Rivera ay napagkasundo na pala sa isang lalaki na Ingles at nakipagsangditib na dito sa utos ng mga magulang. So mabigat ang naging damdam ni Rizal, at dahil doon ay naging sawi na siya doon. So sumunod na bagay, yung kaguluhang dala ng Noli o yung storm over na Noli. Dito may isang pagkakataon na inimbitahan siya ng kanyang Governor General during that time sa Pilipinas na maraming yung sabi-sabi na nagbabalak sa kanya ng mga kaaway niya na masasama. At dito makikita natin na ito dong idea ng Noli Me Tangere ay subversibo na pinapakilala ang idea laban sa simbahan, sa mga prime at mga pari kasama ng mga Espanyol.
Pero when Rizal was informed, the Governor General of Charge denied about it and explained by Rizal na hindi pawang katotohanan lamang yun. Sabi niya, I exposed the truth merely, and he did not advocate subversive ideas. So ito yung mga inihayag ni Rizal na lamang na pawang katotohanan na hindi siya nagtatagubili ng mga subversibong idea o nanghihikayat. At dito nagustuhan ng gobernador ang paliwanag ni Rizal about sa controversial at humingi nga siya ng kopya itong Noli upang mabasa ng mabuti. So dito nakahanap siya ng isang kopya mula sa isang kaibigan niya, and then ibinigay niya kay Governor General Terrero during that time. So isa naman sa kanyang mga paring Jesuita at iba pa na unang naging guro ni Rizal sa Ateneo de Manila o sa Ateneo Municipal ay sila Father Faura, Father Sanchez at Father Beck during that time ay galak na makita Rizal. Kasi it is the first time na kanilang pagkakasama ulit at pinagkwentuhan niya ni Padre Faura ang kanyang aklat. At sinabi ng pari na lahat ng naroon ay pawang katotohanan. Ngunit dinagdag niya, but you may lose your head for it. So sa Tagalog, maaaring malagot ang iyong ulo dahil sa sinulat mong ito na Noli Me Tangere. So dahil dito sa mga bagay na yan na meron tayo, nagpasa ni Governor Terrero ang isang tenyente na si Don Jose Tabel de Andrade na maging tagapagbantay ni Rizal. So yan. So dahil doon, in-examine nila yung libro na Noli Me Tangere, nagsumiti si Governor General Terrero sa Noli and found nothing wrong with it. So wala namang problema para sa kanya nung nabasa niya ito. Pero dahil sa mga kaaway niya na makakapangyarihang praile, mga pari, so naging mas lalong problematic. Dahil nga dito, nagpadala si Archbishop ng Maynila ni si Pedro Payo ng kopya sa rektor ng Echevarria na si Gregorio sa UST na i-examine itong Noli na to. At dito nakita, sinabi sa kanilang committee, sa kanilang resulta, ang Noli daw ay heretical. Yan, heretical, walang paggalang, scandalous or vicious in religious order or nakakasirang puri sa orderong panrelihiyon at di makabayan o subversibo. Sa kalagayan ng pampubliko, namiminsala sa pamalan ng Espanya, at pampolitikal ng Pilipinas. Sumunod, pinag-utos din dito ang sinasabi ng ang importasyon, reproduction at sirkulasyon daw ay ipinagbabawal at mapinsalang aklat ang Noli Me Tangere sa buo ng kapuluan ng Pilipinas kasama na ng Espanya. So dahil dito ipinagbawal ito. At ito nga yung pangyayari nito, inuutos yung there were no mass imprisonment for mass execution ng Pilipinas sa tinatawag. So lalo itong ipinagbawal, lalo na sa nagpasikat lalo ng lalo itong pinagbawal at itong ay naging isa pang sikat lalo na aklat at kung kaya't ang mga tao ay mas lalong nainganyo na basahin at mahanap itong kopya ng Noli Me Tangere dahil nga ito ay isa sa mga bakit nga kinikigang ng mga Espanyol at palihim nila itong binabasa. Merong pagkakataon na tumataas ang presyo nito na mula sa 5 pesetas o 1 piso lamang ay umabot ito ng 50 piso na halaga. So, can you try to look at it and to figure out bakit ganun kataas? It is because of the demand and at the same time of the brought problem by this novel, Noli Me Tangere, and a kind of issue, a big problem for the Spaniards during that time. So, ayan nga yung nag-atake sa Noli na kung saan nag-publish pa sila ng iba't ibang polyeto katulad nitong si Padre Rodriguez, na superior ng Guadalupe na sinabi niya dito sa 8 polyeto niya, ayan, ibinibenta niya pagkatapos ng simba at ang mga Pilipino ipilit na bumibili para hindi sila mapaghinalaan at di naman nila binabasa. Katulad niya, yung why should I not treat them, beware of them, why, and what can you tell me of the flag, why do the ambitious triumph, and many more. So dito, meron pang iba pang umatake katulad na lamang ng mga nataganan sa Senado sa Espanya, katulad ni Jose Salamanca, De Pando, Vida, at si Vicente Parantes, isang academic Spanish in Madrid, na kung saan
bitter, mapait na malinaw yung mga problema dito na nilikha ng Noli sa pagsusulit niya no, sa alakpayagan ng La España Moderna no, during that time. So yan. Bukod doon, di inaasahan ng tagapagtanggol niya, pero ito talaga ang mga una niyang maiisip na magtatanggol sa kanya. No? Si Del Pilar, Jaina Regidor Ponce Sanchez, no? Nakasama niya sa propaganda, dati niyang guro, no? At itong si Miguel Moraita. Sunod, meron tayong makikita na kung saan mga larawan nila na ating mga makikita na nagtatanggol kay Rizal. At dito makikita natin sa hindi pinaka-inaasahan no, na matalinong pagdepensa ng laban niya sa mga ibang na nagbibigay maling puri sa nobela niya ay si Vicente Garcia. Siya di yung pinakamabait na pari na kanyang nagtanggol sa kanyang Noli. No? Siniwalat niya dito na sabi niya, una, hindi masasabing ignorante daw si Rizal. Bakit? Katulad ng sinabi ni Padre Rodriguez, siya ay minatapos sa Universidad ng Espanya. At higit sa lahat, siya ay nakatanggap ng karangalang eskolastiko o mataas na uri ng honor. So, hindi rin tinutuligsan ni Rizal, ikalawa, ang simbahan at ang Espanya. Kundi, ang inaatake ng Noli ay ang mga maling gawain ng mga Espanyol na opisyal no, at hindi ang Espanya. At dito, sinasabi niya rin yung mga bad corrupt affairs and not the chairs no, of the church. So, ultimato, ang sinasabi niya lang dito ay ang masasama ay ang tiwaling praile. At ikatlo, higit sa lahat, sabi niya dito, parang pilosopong sinabi ni Padre Vicente Garcia, no, na ito nga, si Rodriguez daw, na sabi niya na yaong bumabasa daw ng Noli ay gumagawa ng kasalanan mortal. Di kung sa ganun daw, nakagawa din ng kasalanan si Rodriguez o si Padre Rodriguez kasi nabasa niya na to. No? And therefore, nakakommit na siya ng mortal sin na tinatawag. So dahil dito, lubos na napaiyak si Rizal sa kanyang pasasalamat at labis-labis na natanggap na pagsuporta dito sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. So dito, Rizal and Tabiel de Andrade nga, binigyan siya ng bodyguard nitong si Guerrero. So si Tabiel de Andrade no, ay isa sa mga tenyente no, na merong may pinag-aralan no, at pares silang kapwa may interes sa parehas na bagay katulad ng pag-ieskrima, pamamaril at nangangaso at pagpipinta. So edukado at marunong magsalita ng iba't ibang lengguwahe si Tabiel de Andrade. At sa lahat, yung apelyido ng Tabiel de Andrade ay isang familiar no, because during the military court, ang kanya naging tagapagtanggol o abogado ay yung kanyang kapatid din, no, itong si Tabiel de Andrade. Dito katukayo niya nga na si Jose Tabiel de Andrade ang nag-iisa sa inatasan na magprotekta kay Rizal na nabantayan ito. So dito makikita natin no, yung mga unhappy days no, ni Rizal sa pag-stay niya in Calamba. So katulad nung the death of this ate Olympia at yung isang walang basihang mga kwento inikalat sa kanya ng kaaway na isa raw siyang espiya ng Alemanya. Okay? So next is, sabi din dito, meron din pangyayari na ang problemang agraryo ng Calamba na saan na isiwalat, no? Na impluwensyahan ng katotohanan ng Noli Me Tangere at pinagputos ito sa Governor General na imbestigahan daw ang mga lupaing praile para maayos ang anumang pagkapantay-pantay at maayos sa pagtrato. So dahil dito, nagkaroon ng isang investigasyon, iniutos no, upang malaman ito. At dito nga isinulat nila no, at himingi ng tulong ang sambayanan kay Rizal upang kanilang ilista itong mga grievances na offense against dito sa Hacienda Management. So dahil dito, niimbestigahan niya at bumasa ng kasulutang sinang-ayunan at pinirma ng mga kasama at tatlong opisyal ng Hacienda noong mga panahon yun, noong January 8, 1888. Sunod, we have yung Calamba Agrarian Trouble Findings wherein no, yun yung mga nakita nila na dahilan upang maging problema no kanilang during the Calamba Agrarian Reform. So, sunod is yung bigay sa kanya ng summon no, kay Rizal. Binigyan siya ng advice, sinulatan na lisanin na muna ang Pilipinas for his own good.
para sa kaligtasan din. It is because sa pangyayaring ito, ang mga bahagi nito na si Rizal i-aatras sa kanyang laban para hindi siya isang duwag, kundi para iligtas ang kanyang mga ang kaibigan dahil naging mapanganib ang buhay ng kanyang pamilya at mga kaibigan dahil nga dito sa dala ng Noli Me Tangere at maging kaugnay kay Rizal. At yung pangalawa ay para mas makalaban para sa mga kaaway pa at mapagsilbihan ang sariling bansa kung makakapagsulat siya ng ibang bagay pa dito patungkol nga dito sa bansa nangyari natin na problema. So yun yung mga possible na pwede natin makita, that being point here. And then yung last one, yung pointer kalamba na ginawa niya, binigay during dun sa mga manggagawa o ang himno ng paggawa. So that will be the end of our discussion for chapter 10. And I will stop sharing, go into Google Meet Home, and you may now ask